Humahangos na dumating si Althea sa ospital mula sa airport na malaman niyang dinala ng asawa doon ng hipag. Hindi niya pa alam ang buong detalye dahil hindi yun sinabi ni Renz. Aniya, pagdating na lang nito saka ipapaliwanag kung ano ang tunay na nangyayari sa dati niyang sekretary. Putlang-putla ang mukha nito sa pag-aalala. Natawagan mo na ba ang kapatid ko, Manang Elsa? Hilam pa rin sa luhang mga mata ng matanda doon na hinarap ang babae. Opo, Madam Althea, kaya lang po hindi ko siya makontak. Nakapatay po ang kanyang cellphone. Ano? Kamusta naman si Britney? Nasaan si Renz? Mas nataranta pa nitong tanong. Nasa loob po ng ward at nakikipag-usap po sa doktor. Walang imik na pumasok doon sa Althea na halatang gulat na gulat pa rin sa mga nangyayari. Pagpasok niya ng ward ay nahigit niya ang hininga nang makita niya ang itsura ni Britney. Habang nakahiga sa kama, mas worse na ang itsura nito. Nagkukumahog siyang lumapit doon habang nakalagay ang isa niyang kamay sa bibig. Hindi niya pinansin ng asawa na naagaw na ang pansin nang ginawa niyang pagpasok sa loob. Biglang naalala ni Althea ang araw nang uminom sila ng hipag ng kape. Iba ang tono ng mga pinagsasabi nito. Doon niya napagtagpi-tagpi na marahil ay alam na yun ni Britney. Ano nangyari sa kanya, Renz? Lingon na niya sa asawa matapos na hawakan ng kamay ni Britney. Malungkot na umiling si Renz. Yung tipong parang huli na ang lahat para sa sakit ng bilas na dati niyang sekretary. Sobrang lala na ba? Maagapan pa saan kung maaga nating nalaman. Nagdadialysis siya pero hindi continuous. Dialysis? Hindi makapaniwalang tanong ni Althea na muli sinulyapan ang mukha ng kanyang hipag. CKD, stage 5. Yun ang sakit niya at madudugtungan lang ang buhay niya kung makakahanap siya ng kamatch at magiging donor para magkaroon siya ng kidney transplant. Dere-derechong sagot ni Renz na nagpagulantang pa kay Althea na bigla na lang nakaramdam ng panghihina ng kanyang katawan. Lumala nang lumala ang sakit niya. Hindi na ako magtataka kung magkakaroon siya ng iba pang mga side effects sa kalusugan niya. Dapat noon pa lang ay na-detect na para naman hindi na umabot pa sa puntong ito. Hais, ano bang ginagawa ng kapatid mo sa asawa niya? Ibinuka ni Althea ang bibig upang sagutin ng asawa, ngunit hindi na natuloy iyon nang mahagip ng mga mata niya ang marahang pagdilat ng mga mata ni Britney. Bumagsak na ang mga luha ni Althea doon na kanina niya pa pinipigilan. Britney, bakit hindi mo sa akin sinabi kaagad? Sabi ko naman sa'yo, huwag kang mahihiya sa amin ni Renz, hindi ba? Hahanap tayo ng paraan, ha? Ani Althea na mas bumuhos pang luha nang dahil sa awa sa kanyang hipag. Kung gusto mo ng kalayaan at makaalis sa poder ni Kenji, gagawa tayo ng paraan. Tutulungan kita. Tutulungan ka naming mag-asawa kaya dapat tutulungan mo rin ang sarili mo. Huwag kang sumuko. Alalahanin mo anak mo. Ang liit pa niya. Palagi may pag-asa lalo na kung hindi ka sumusuko. Anong nangyari sa matapang na Britney na kilala namin? Hindi sumagot si Britney na namuon na rin ang mga luha nang mabungaran niyang pagdilat ng mga mata ang hipag. Ang buong akala niya kanina nang mahimatay hindi na siya muling magigising pa at yun na ang kanyang katapusan. Mrs. Almeda, ayan ka na naman eh. Hipag mo ko kaya tawagin mo ko sa aking pangalan. Maktol ni Althea na mas naluha siya. Hahanap tayo ng paraan basta wag na wag kang bibitaw. Huwag kang susuko, naintindihan mo? Huwag Britney. Pagkaraan ng 2 oras mula nang isugod si Britney sa ospital nang huminto ang sinasakyang kotse ni Kenji sa harap ng kanilang villa, pinarada niya lang iyon sa labas ng gate upang huwag makaabala sa loob at malaman ng asawa na naroon na siya. Hindi siya agad lumabas ng sasakyan, malapad ang ngiti niyang pinagmasdan ng dala niyang bouquet ng favorite na bulaklak ng kanyang asawa na nakapatong sa ibabaw ng box ng cake na favorite din nito. Napakagaan ang pakaramdam niya ng mga sandaling iyon dahil natapos na ang problema niya sa negosyo. Mas marami na siyang oras at panahon sa kanyang asawa at anak ngayon. Pwede na rin nilang iplano ang magiging kasal. Ano kayang ginagawa ngayon ng mag-ina ko? Silip niya sa ikalawang palapag. Ni-imagine niyang nasa silid sila. Makaraan ng ilang sandali ay nagpasya na rin siyang bumaba. Bitbit ang bouquet ng bulaklak at ang box ng cake. Sobrang tahimik ng villa nila. Pagpasok niya ay kinakunot ng noon ng lalaki. Abalang mga kasambahay na maglinis. Nalaki ang mga mata ng isa sa mga maid na nakita siyang dumating. Namumutla ang mukha nitong agad na lumapit. Mr. Barroel, mabuti naman po't nakabalik na kayo.
Napansin na ni Kenji ang kakaiba sa tono ng boses nito, ngunit hindi na siya nagtanong pa kung bakit. Tumingin na siya sa ikalawang palapag habang hindi pa rin napapawi ang kanyang mga ngiti. Bagamat pagod at puyat siya sa biyahe ay nagawa niya pang dumaan sa flower shop at sa bilihan ng cake para lang may pasalubong sa mag-ina niya. Nasaan ang Madam Britney niyo? Nasa itaas na silid ba ang aming anak? Hindi na mapakali ang maid. Baka mamaya masamain pa ng kanilang amo ang kanyang sasabihin. Wala pa naman doon si Manang Elsa na kasama ng kanilang among babae. Ang nasa itaas lang ay si Noah at ang personal na yaya. Wala po dito si Madam Britney, Mr. Baruel. Si Noah lang pong nasa itaas at ang kanyang yaya. Nasa labas ang aking asawa? May pasok ba siya sa university? Wrong timing yatang uwi ko. Hindi ba kasagot doon ng maid kung kaya naman dinukot na ni Kenji ang phone sa bulsa na sinadya niyang patayin kanina bilang bahagi ng surprise niya. Inon niya yon upang tawagan na si Britney at sabihing nakauwi na siya. Nasa ospital po sila ni Manang Elsa ngayon, Mr. Baruel. Isinugod po si Madam Britney kanina ni Mr. Salmeda dahil bigla po siyang nahimatay. Ayon po sa narinig ko kay Manang Elsa, may sakit daw po si Madam Britney. Hindi ko lang po gaano naintindihan dahil po ang bilis ng mga pangyayari kanina. Anong sinabi mo? Nabitawan ni Kenji ang hawak niyang box ng cake at buki ng bulaklak na bumagsak sa may kanyang paanan. Nang makita nakasabay ng pag-on ng kanyang phone ay sunod-sunod na tumunog yon sa dagsa ng kanyang notification galing sa kapatid, sa bayaw, sa sekretary niyang si Caroline at kay Manang Elsa. Isa lang ang sinasabi ng mga to sa mga unread na message. Nasa ospital ang kanyang asawa at kailangan niyang umuwi na muna. Anong kahunghangan at kalokohan nila to? Paano magkakaroon ng sakit ang asawa ko? Ang healthy ng pangangatawan niya pag alis ko. Huwag nga nila akong pinaglololo ko. Parang binuhusan na ng malamig na tubig ang buong katawan ni Kenji nang mabasa pang ilan sa mga message ni Renz kung saan nakalagay ang tunay na sakit ng asawa niya. Sumagi na sa kanyang isipan ang naging check-up ng asawa na hindi niya nagawang samahan. Malinaw niyang narinig mula sa bibig ng asawa na ayos lang siya after na makuha ng result kung kaya naman hindi siya nag-alala dahil ang buong akala niya wala namang problema. Malusog din ito. Ibig lang bang sabihin noon ay naglihim si Britney at hindi sinabi sa kanyang totoong resulta ng kanyang check-up? Noon pa lang ay may sakit na siya at wala siyang kamalay-malay dito. Bakit ito gagawin nito? Mabilis na tinalikuran ni Kenji ang maid at patakbong lumabas na ng villa. Hindi niya alintanang paghabol nitong ginawa. Nagmamadali siyang sumakay ng kotse upang magtungo sa ospital kung nasaan ngayon ang asawa. Kailangan niya itong makita. Kailangan niya itong makausap ng personal. Hindi siya maniniwala sa sinasabi ng iba hanggat hindi galing sa bibig ni Britney. Napaka-imposible naman ang sinasabi nila. Habang nagmamaneho ay tinawagan niya si Althea na sa mga sandaling iyon ay nasa ospital pa rin. Hindi siya nasagot ng kapatid dahil sa pagiging lutang nito sa mga kaganapan. Idagdag pang pagod siya sa biyahe at sa kapuyat. Ni hindi pa niya nakikita ang kanyang mga anak after ng ilang araw niyang business trip. Sinunod ni Kenji ang bayaw niyang si Renz na kagaya ng asawa lutang din sa mga nangyari. Wala rin itong response kay Kenji na inaalo ang asawa. Si Manang Elsa nang susunod na tinawagan niya na kaagad namang sinagot yun ng matanda gamit ang paus na tinig. Halata itong galing sa matagal na pag-iyak. Napatayo ng matanda nang makitang tumatawag ang amo. Hello po, Mr. Baruel. Manang Elsa, saang ospital kayo naroon ng aking asawa? Sabihin mo na kung saan. Agad na binigkas ni Manang Elsa kung saang ospital sila naroroon nang walang paligoy-ligoy. Tiningnan ng matanda si Britney ng sandaling iyon ay kasalukuyang natutulog. Pinatay na ni Kenji ang tawag na halos palaparin na niya ang kanyang sasakyan. Inip na malakas siyang bumusita pagdating sa may intersection kung saan nakapula ang traffic light. Mabilis niyang hinawakan ng preno, sabay malakas na busina sa harapan niya. Ang buong akala niya ay makakalusot. Nakarinig na siya ng napakaraming mura ng mga driver ng mga kasabayang sasakyan. Hoy! Hindi mo solo ang kalsada. Bulag ka ba? Naka-stoplight. Hindi ka ba dumaan sa LTO nung kumuha ka ng lisensya ha? Halatang hindi marunong. Napakabobo mo. Nakatigil busina ka ng busina. Paliparin mo kung nagmamadali ka. Gusto niya yatang mamatay pagbigyan nyo. Hindi sila pinakinggan ni Kenji nang tumatakbo sa isipan ng sandaling iyon ay ang asawa niya. Gusto niyang makita si Britney. Hindi pa man nagpapalit ang ilaw ay pinaharurot niya ng sasakyan at nakalusot naman siya.
Ganun na lang ang takot ng mga kasabayang sasakyan dahil ang buong akala nilang babangga siya sa malaking truck. Bangaguhay siguro ang driver nun. Pagdating ng ospital ay diretso si Kenji sa reception upang magtanong ng pakay niya. Patient Britney Joanna Digia Barruel, sambit niya sa buong pangalan ng kabiyak. Kaano-ano niyo po? Asawa, okay na? Maaari na ba akong makapasok sa loob? Inilabas na ni Kenji ang ID upang ipakita yun sa receptionist na mukhang bago pa lang. Hindi kasi siya kilala nito gayong kilala siya ng dating naroon nang dahil kay Renz nung na-hospital ang kanyang anak. Nasa VIP room 1005 po siya, Mr. Baruel. Hindi man lang nagpasalamat doon si Kenji at nagkukumahog ng tinungo niya ang lift. Kung gaano siya kabilis kanina patungo sa ospital ay ganoon naman kabagal ang lakad niya nang nasa lugar na. Hindi niya alam pero sobrang kinakabahan siya sa daratnan niya. Nasa labas na siya ng room na sinabi ng receptionist pero nagdadalawang isip na siya ditong pumasok at kumakabog ng dibdib. Hinawakan na niyang doorknob noon pero bago niya pa man mapihit ay humila na noon mula sa loob. Ang kapatid niya si Althea ang kanya nakita at ang asawa nitong palabas na sana ng nasabing silid ng asawa. Mabuti naman at narito ka na, malamig na saad ni Althea na nilingon na si Renz sa gilid. Odessa, itinaas ni Althea ang isa niyang kamay para pigilan si Kenji na magpatuloy sa sasabihin. See you sa bahay mamaya, Renz. Uuwi rin ako. Kailangan ko lang makausap tong magaling kong kapatid na kung saang lupalo pa pumunta gayong sakiti ng asawa. Ari itong hindi inalis ang mga mata kay Kenji na nanunuyo na doon ng labi niya. Sige Althea, take your time. Tawagan mo ako para mapasundo kita sa family driver. Nang mawala na si Renz at makalula ng lift ay mabilis nang kinaladkad ni Althea ang kapatid palayo at patungo sa kabilang direksyon ng silid na kanyang kinaroroonan. Halika, mag-usap tayo ng masinsinan. Nagpahila naman sa kanya si Kenji ng ilang hakbang ng layo, nila'y tumigil si Althea at pawaglit na binitawan ng kamay ng kanyang kapatid. Nagliliyab na ang matang hinarap na si Kenji na clueless pa rin. Kung nakakamatay yon, kanina pa nangisay ang kanyang kapatid sa talim nito. Paano si Britney itrato bilang asawa mo? Bakit siya biglang nagkaroon ng malalang sakit? Alam mo ba to? O ngayon lang din? Malalang sakit. Gaano nakalala? Ugaliin mo magbasa ng chat. Importanteng ilan doon. Ang hirap sa'yo, lahat ng message namin sa'yo binabaliwala mo. Panahon na siguro para gumawa ka ng group chat para hindi ka nalilate. Sabihin mo na Odessa, anong sakit niya? Huwag mo kong hayaang walaan dahil wala akong alam. Yamot at talatang asiwa ng tono ng boses ni Kenji sa kanyang kapatid na pinatatagal pa ang mga sasabihin. CKD, stage 5, plus stress na nagmula sa iyo mismo. Pakaramdam ko isa yun sa dahilan kung bakit siya nagkaroon ng malalang sakit na pinagtitiisang indahin ngayon. Nagdadialysis na rin siya para sa iyong kaalaman at ilang session na doon ang hindi nagagawa dahil wala ka sa kanyang tabi at tinigil niya na. Dialysis? Anong ibig mo sabihin, Odessa? Bakit kailangan mag-dialysis ng asawa ko? Sunod-sunod na tanong ni Kenji na mas gumulo pa ang kanyang isipan. Sandali nga lang, hindi kita masundan. Hindi mo alam? Hindi mo masundan? Come on, Kenji. Asawa ka tapos wala kang alam? Huwag mo kong lokohin, iba na lang. Kagagawan mo ang lahat ng kapahamakan na nangyayari ngayon sa iyong asawa. Kasalanan mong lahat ng sakit na tinitiis niya. Ikaw ang may kagagawan ng lahat ng iyon. Humigting ng panga ni Kenji sa tahasang pagbibintang na ginagawa sa kanya ng kapatid. Hindi na niya gusto ang tabas ng dila nito na para bang nais niyang kamalasang nangyayari na yon sa kanyang pamilya. Odessa, pwede ba? Hindi mo ba nakikita ang problemado na ako? Huwag mo na sanang dagdagan pa. Ginulo na ni Kenji ang kanyang buhok upang ipakita na sobrang naguguluhan na rin siya. Sa tingin mo, aalis ako kung alam ko may sakit siya? Uunahin ko ba ang business trip ko kumpara sa... Oo, Kenji. Oo. Mariing pagputol sa kanya ni Althea na punong-puno na ng galit ang mga mata na sandaling iyon. Dahil yan ka, Kenji. Ganyan pagkakilala ko sa'yo. Alam mo may check-up ang asawa mo, hindi ba? Pero anong ginawa mo? Naalala mo o gusto mong ipaalala ko pa sa'yo? Inuna mo pa rin ang umalis, hindi ba? Inuna mong umalis. Inuna mong lintik na business trip. Masyado ka naging kampante. Masyado ka naging tiwala. Napalunok na ng laway si Kenji. Sa bawat salitang binibitawan ng kapatid niya na bumabaon sa puso niya, ay unti-unting bumibigat ang pakiramdam ni Kenji. Parang may malaking batong nakaatang sa magkabila niyang balikat. Kenji naman, hindi mo pa rin ako maintindihan?
Pinapadyak na ni Althea sa kanyang mga paa upang doon ibaling ang frustration. Kung kasama ka niya noon sa check-up, paniguradong nalaman mo agad ang resulta. Hindi na sana siyang mantong pa sa puntong ng hinat na himatay dahil hindi niya na nagagawa pang magpa-dialysis. Mula nang magkasakit ang inyong anak at ma-admit sa ospital. Alam kong alam mo kung gaano kahalaga ng dialysis sa katawan ng isang taong may malalang sakit gaya ng sa asawa mo. Nakita mo, Kenji? Ayan, yan ang resulta ng ginawa mo. Napahilamos na sa mukha si Kenji. Natameme naman si Althea na makita sa mukha ng kapatid ang labis na pag-aalala. Sa galaw ng mga mata nito ay halatang tuliro na rin ang mga sandaling iyon. Ang kanyang utak, tanging si Britney na lang ang laman nito, gusto na niyang makausap ang kanyang asawa. Napakarami niyang katanungan sa kanya. Sige na, puntahan mo ng asawa mo, magpakita ka muna sa kanya bago ka makipag-usap sa doktor. Kung ayaw mo namang gawin yun o hindi mo kaya, sabihin mo para ako nang gagawa. Ako nang pupuno ng pagkukulang mo. Anong ibig mo sabihin na hindi ko kaya at ikaw ang gagawa? Linawin mo nga, Odessa. Hindi siya pinansin ni Althea. Ubos ng lakas ng babae upang makipagtalo sa kapatid na alam niyang kahit anong paliwanag niya ay hindi naman ito maintindihan ang mga bagay na gusto niyang maunawaan nito at kung bakit siya nagagalit. Magkakasamaan lang sila ng loob kung patuloy niyang ipapaintindi ang lahat na hindi naman maintindihan. Ganyan ba ang lalaking nagnanais na mag-renew ng vow? Umiling si Althea. Yung pinakitang hindi siya sang-ayon. Huwag ka na mag-renew. I-divorce mo na lang ang asawa mo at baka sakali pang piliin niyang patuloy na mabuhay. Pagkasabi ni Althea noon ay tinalikuran na niya si Kenji. Odessa, kinakausap pa kita. Muling napahilamos ng kanyang mukha si Kenji sa sobrang inis sa kanyang kapatid. Ano ba, Althea? Hindi pa rin siya nito pinansin na lumapit na kay Manang Elsa, nakakalabas lang ng silid ni Britney. Nag-alangan niyang tignan ang amo si Kenji na halatang wala sa mood dahil sa naging pagtatalo nila ng kanyang kapatid. Manang Elsa, kung sakaling may emergency, pakitawagan na lang ng number ko o ng asawa ko at baka wala na namang pakialam ang kapatid kong magaling sa kanyang asawa. Kami mag-asawa na lang ang kontakin mo. Althea, hindi mo ba ako naririnig? Sino ka para magdesisyon sa kalagayan ng asawa ko? Akmang hahakliti ni Kenji ang isang braso ni Althea, ngunit mabilis siyang naiwasan ng babae na agad na nakalayo. Pumasok ka na lang sa loob ng silid upang makita mo ang resulta ng kapabayaan mo sa iyong asawa. Huling litanya ni Althea na malalaki na hakbang, na tinalikuran si Kenji, naiwan silang dalawa ni Manang Elsa sa harap ng pinto. Napayuko na si Manang Elsa sa nalilisik na mga mata ni Kenji na nakatuon na sa kanya. Ikaw, Manang Elsa, kailan mo nalaman na may sakit siya? Bakit hindi mo nagawang mabanggit sa akin? Mahinahon ang boses niya pero nararamdaman ng galit na kaakibat noon. Hindi magawa ni Manang Elsa na sagutin ang tanong. Mr. Baruel, ibig sabihin alam mong tunay na kalagayan niya. Bakit hindi mo pinarating sa akin? Manang Elsa naman. Humugot ng lakas si Manang Elsa ang inangat ng kanyang mukha upang salubungin ang galit ng kanyang amo. Mr. Baruel, ilang beses ko po kayong sinubukang tawagan pero lagi niyo pong pinagpapaliban o pinapatay ang tawag ko. Nung nalaman ko pa lang ang resulta ng check-up, tinatawagan ko na kayo. Pero sabi niyo po pagbalik niyo na lang. Hindi ugali ng matanda ng mga tuwiran kahit na alam niya siya ang nasa tama. Ngunit sa pagkakataong iyon ay hindi na niya kinayang lahat. Makailang beses ko pa rin kayong tinawagan. Matapos ng araw na yun pero ang sabi mo ay busy ka. Kung akong tatanungin gustong-gusto ko pong sabihin sa inyong tunay na lagay ni Madam Britney dahil sobrang nag-aalala ko sa kanya. Sinubukan ko po Mr. Barwell, kayo lang po may ayaw kausapin ako. Ilang sandali natigilan si Kenji. Naalala niya ang tawag na tawag sa kanya noon si Manang Elsa nang buong akala niya'y wala lang. Tama nga yatang kapatid niyang si Odessa na siya ang may pagkukulang. Siya ang may mali. Sinubukan ko rin tawagan si Caroline, ang sekretary niyo pero kagaya mo, hindi rin niya pinansin ang mga tawag. Sa palagay niyo po, anong nararamdaman ni Madam Britney? Pakaramdam niya pinabayaan mo na siya. Unti-unting bumagsak na mga luha ni Manang Elsa nang manahimik si Kenji. Baka sa mukha ng matanda ang sakit ng labis na pag-alala sa kanyang among babae. Mr. Barwell, gawin niyo pong lahat para gumaling si Madam Britney. Nakikiusap po ako sa inyo. Pinagsaliko pa ng matanda ang dalawa niyang palad sa kanyang amo na wala na rong anumang masasabi sa kanya. Siguro naman po'y may pag-asa pa siyang gumaling, hindi po ba? Ang sabi ng doktor, kailangan niya ng kidney transplant. Naikuyom na ni Kenji ang kanyang dalawang kamao.
Sobrang tensyon ang nararamdaman ng kanyang katawan kung kaya naman hindi na siya makapag-isipan ng matino. Hindi niya alam kung alin ang uunahin niyang gawin. Ang kausapin ng doktor o ang puntahan ng kanyang asawa sa ward upang makita ng kanyang mga mata ngayon. May iniwan din po pala sa aking passbook si Madam Britney. Ang sabi po niya para yun kay Noah in case na itinaas ni Kenji ang kanyang isang kamay upang pigilang magsalita si Manang Elsa dahil ayaw niyang marinig iyon. Saka na ulit tayong mag-usap, gusto ko na makita ang asawa ko. Walang emosyon nitong putol sa matanda. Pagkasabi niya noon ay hinawakan niya ng doorknob at pinihit hanggang mabuksan ang pintuan ng silid. Huwag ka munang papasok sa loob hanggat hindi ko sinasabi. Hayaan mo magkaroon ako ng oras na kausapin ang asawa ko. Dito ka na lang muna sa labas. Muling tagubilin ni Kenji sa kasambahay nila.